Magandang hapon po mga kaibigan. Dahil nga po sa papalapit na total solar eclipse, no, pinaghahanda po ngayon mga kaibigan hindi lamang po ang iba't ibang mga bansa. Kasama rin po dyan ang bansang Pilipinas. Ito po kasing total solar eclipse, no, ay maraming kasabihan. At ang sinasabi nila dyan ay ito nga daw po yung nagbibigay ng babala sa mga posibleng dilubyo or mga sakuna na posibleng mangyayari. Example na lamang po natin yung nangyaring sakuna sa Taiwan at hindi naman yan nangyayari noon, no? 25 years na simula nang nagkaroon sila ng ganong kalakas na lindol at dahil nga po sa papalapit na total solar eclipse, no, ay parang naging banta nga po yun. At nito lamang, kung napabalitaan po ninyo, nagkaroon din po ng lindol dito sa bansang Japan at inaasahan din na posibleng tsunami po ang kasunod nun dahil sa malakas na lindol. Dito naman po sa ating bansang Pilipinas, pinaghahanda po tayo hindi lamang po sa papalapit na solar eclipse, no, ayon din po sa PhilBox, no, pinaghahanda tayo sa very strong na earthquake na posible po pumalo, no, sa 8.2 magnitude. Medyo malakas po ito mga kaibigan, inasop na, alam naman natin kalmado pa, pero dahil nga po sa posibleng mangyari ito, no, ay din sa research ng PhilBox ay maghanda po tayo anumang oras. Ito pong sinasabi natin na total solar eclipse mga kaibigan ay makakaapekto po sa ating solar power or posibleng makaapekto sa total solar interruption po sa buong mga bansa. Kung titignan po ninyo, talagang napakabihira po nitong mangyari yung ganitong total solar eclipse at magiging maitim po talaga ang lugar, no, kahit umaga. Pinagbabawalan din po na tumingin directly po, no, sa total solar eclipse dahil posible po yun makabulag. Sinasuggest din po ng ilan na magbitaw na lamang o maglagay ng tubig sa malaking planggana, doon na lamang po tignan para hindi po directly na tumama po sa ating mata, no. At kung totoo man po na ito'y nagbibigay ng pabala sa mga sakuna or mga dilubyo na posibleng mangyari, no, mas okay na nakahanda tayo anumang oras, may dilubyo man o wala, nakahanda tayo. May mga seminar naman tayo about sa earthquake at sa mga bagyo. At update ko na rin po kayo mga kaibigan sa ating pong Sipnosis ngayon na galing sa Pag-asa. Ito nga pong weather forecast natin. And as of now, no, ngayong April 6, 2024, hapon po ng Sabado, ang Sipnosis po natin galing sa Pag-asa ay easterlies na siya po nakakaapekto sa ilang bahagi ng ating bansa. Forecast weather condition, yung mga lugar po na apektado ng easterlies. Dito po sa area ng BARM, no, or BARMM, kasama po dyan ng Zamboanga Peninsula at Saxargen, maulap po na panahon ng posibleng maranasan ngayong hapon at hanggang bukas po ng hapon yan. Dahil po yan sa easterlies, posibleng magkaroon ng pagbabaha sa mababang lugar at landslide naman sa matataas po na lugar. Sa Metro Manila mga kaibigan, apektado rin ng ibang bahagi, no, at especially ito po ay apektado, posibleng magkaroon ng maulap na panahon, dulot po yan ng easterlies o yung mainit na hangin galing sa karagatang Pasipiko. Ayon sa Pag-asa, impact nito posibleng pagbabaha sa mababang lugar at landslide naman sa matataas na lugar po mga kaibigan. Kahit wala pa naman po tayong bagyong minomonitor sa loob ng PAR, ay maghanda na rin po tayo dahil itong mga nakarang updates po natin, trap ng low pressure area ang ating na-monitor. Ibig sabihin, extension niya ng low pressure area or may nabubuo ng LPA sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Yung LPA po na yun ay nanggaling sa may silangang Mindanao, which is normally doon talaga nanggagaling yung mga LPA. And ayon din po sa Pag-asa, posibleng isang bagyo pong pumasok, no, ngayong buwan ng Abril. Yan po yung bagyong Aghon na ating pong inaabangan at binabantayan. Patuloy ko kayong i-update mga kaibigan. Please huwag kakalimutan mag-like and subscribe para updated kayo sa ating mga latest weather, no, at yung mga sakuna, mga earthquake, i-update ko kayo dyan. And please huwag kalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat.